Let the people of God rejoice and praise His holy name. A blessed day to each and everyone. Truly, it is such a great privilege to be part of the spiritual empowerment. And we are blessed, for we know that as we are gathered in His name, His presence is in our midst. So let the sound of our praises be loud. Let us lift Him up and shout His holy name. Glory to God. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody's singing out. Oh, 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 turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. As we praise, when I can feel the change, as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving away. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody's singing out, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Our praise goes up, your rain comes down. 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 With shouts of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Turn it up. Praise the Lord! Truly, our Lord God is worthy of our highest praises and adoration. My dear brothers and sisters, we may be experiencing distress, fear, uncertainties, and sufferings because of the current situation of the world. But always remember that in every season of trials and brokenness, don't let your heart be troubled. Trust in God, believe, and have faith in Him. Glory, hallelujah. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required.
You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. You're looking into my heart, into my heart. When it's all about you, Jesus, you're looking into my heart, into my heart. It's all about you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga na ang inyong kabutihan ay patuloy sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na patuloy ninyong ibinibigay. Sa inyong dakilang pag-ibig na patuloy ninyong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, O Diyos, sa aming gawain sa araw na ito. Kayo ang lubos na sa amin ay mga siwa. Higit sa magdadala ng iyong mga salita. Panginoon, tulungan niyo ang bawat isa sa amin na ito'y dumating sa amin na isang pagpapala, isang pagpapalakas sa aming mga paglilingkod. Salamat, O Diyos, pagpalain niyo ang bawat isa. Pagpalain niyo po, Diyos. Lubos po namin itong pinagkakatiwala sa matamis na pangalan ng bugtong anak na si Jesus at Haring darating. Amen and amen. Glory to God. The one who led us with our opening prayer is one of the elders in the church, Sister Melinda Aitona. At this point in time, we will hear a song of praise to be lifted unto the Lord by the Villanueva family. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms are fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Be still, there is a river that flows from Calvary's tree. A fountain for the thirsty, pure grace that washes over me. So let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember.
I've overwhelmed my heart, there's things I remember. You're a faithful God, a faithful God forever. The Lord is our refuge and strength, and in His words we find joy, hope, and peace. Today we are unequivocally blessed to receive the message of our Lord from the goodman of the house, our beloved Apostle Arsenio Tanferiol. Let us once again lift our voices for God's glory. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. The God I know, righteous and holy. The God I know is faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, my heart beats within me. As you are, so are we. Bumabati kami sa bawat sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. At bago tayo sandaling magbulay ng salita ng Diyos, tayo muna ay mananalangin. Amang Diyos, kinikilala namin na Ikaw ay nasa aming kalagitnaan, gaya ng iyong pangako. At kung kami ay maghangad, na gaya ng sinabi mo, na aming hahanapin ang katotohanan at magiging malaya kami, kami ay babanalin pa rin na siyang kalooban mo sa pagkatawag sa amin. Kaya kami nagagalak na aming dulugin ang aming mga kailangan sa pagbuburay na ito at lalong-lalo na ang aming mga kapatid na ngayon ay may sakit, ang iba ay nalulumbay, pagalingin mo sila at palakasin mo sila. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang salitang spiritual empowerment ay nangangahulugan din ito na tayo ay magbubulay sa mga bagay na ayon sa Espiritu. Ngunit alamin natin na pagka napagtibay ng Diyos
nagawa ng Diyos na makapangyarihan ang ating mga espiritu, pati ang ating katawan ay magiging pinagpala. Kaya sa pagkakataong ito sa ating pagbubulay ng spiritual empowerment, ang una, higit sa lahat ay bago tayo ma-empowered, meron na tayong pangunahing kalagayan. Ito ang ating pangunahing kalagayan. Sa unang Pedro, pangkat 2, talatang 9. Dadapot kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Praise the Lord. Ito ang ating kalagayan. Handa na tayo ngayong pagpalain ng Diyos dahil sa kinilala natin kung ano ang ginawa sa atin ng Diyos. Una, tayo ay kanyang hinirang. Purihin ang Panginoon. At ano pa? Ginawa tayong mga saserdote. Ang ibig sabihin ng mga saserdote ay merong birthright. Sila ay itinalaga na maging tagapagturo ng kanilang mga kapatid. Kaya paano tayo may empowered ng Espiritu kung hindi natin kinikilala yung ating birthright? Hindi ka naman pwedeng basta maging saserdote. Ang mga saserdote ay pinagmulan ang pagkahirang. At nang tayo ay hirangin ng Diyos, ginawa tayong bansang banal. Inyong mapapansin na ang mga tao ay kahit gaano kakayaman, kahit gaano ang iyong karunungan, baliwala ka kung ikaw ay walang pagkahirang sa bayan ng Diyos sa Israel. Kinakailangan ikaw ay kumilala sa iyong pagkahirang. Yan ang tinitingnan ng Diyos, yung pagkahirang mo. Nasanay na tayo na basahin mo ang Biblia mo, basta ikaw ay may Kristo, may Kristo. Nasanay tayo diyan eh. Pero sa salita ng Diyos, pag hindi ka tinawag, pag hindi ka inutusan, hindi ka makakapangaral. At paano ka makakapangaral kung hindi ka nga sinugo? Kilalanin mo muna na ang Diyos ay nagsusugo. Kung ikaw ay sinugo na at saka ka mangahas, tingnan mo kung pwede kang ma-spiritual empowerment. Kaya makikita natin na ang makaharing pagkasaserdote ay kailangan para maging spiritually empowered. At ang sabi, hindi lamang tayo mga saserdote, binanal tayo. Binanal tayo ng dugo ni Jesus. Binanal tayo ng sakripisyo niya doon sa krus. Kaya tayo ay pag-aaring sarili ng Diyos. We were bought with the price. Yan ang pinaka-espesyal sa atin. Hindi lang tayo inibig ng Panginoon, nang tayo maraming utang sa ating kasalanan. Ang ginawa ng Diyos ay ipinadala ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya tayo ay naging banal. Basahin natin ang nasa mga taga-Roma 3:24. Palibhas ay inaring ganap na walang bayad sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagkatubos na kay Kristo Jesus. Ito mga kapatid ang pahayag ng salita ng Diyos. Tayo ng mga tinawag ay inaring ganap. Ang ibig sabihin ng inaring ganap, ibinilang ka na hindi nagkasala. Kahit ikaw ay puro kasalanan, kahit ikaw ay mapaglapastangan sa maraming bagay, hindi lamang commandments of God, but also commandment of men. Kaya up and down, ikaw ay makasalanan. Ngunit kay Kristo sa pananampalataya, ikaw ay itinuturing ng Diyos na hindi nagkasala pagka ikaw ay magsisi. Bakit? Sapagat binayaran ka ng kanyang dugo. Ang pagkatubos ay si Kristo ang gumawa. Kaya pag tayo ay sumampalataya kay Kristo, ano ang ating pananampalataya? That Jesus Christ is our Savior. Ang ibig sabihin ng Savior ay binayaran ang ating pagkakautang. Binayaran ang ating pagiging pag-aari ni Satanas. Binayaran
ang ating sumpa. Ngayon ay wala ng sumpa. Ngayon ay wala ng hatol ang sino mang na kay Kristo. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo ngayon ay pwede nang ma-empowered if we believe in the righteousness of Christ. Ang katuwiran ni Kristo ay ibinigay na sa atin. Kaya siya ang inaring may sala. Siya ang nakabayobay doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Dahil sa iyo. Dahil sa atin. At kung tayo sumampalataya, tayo ay pinapatawad. Tayo'y inaaring hindi nagkasala. Ano yan? Spiritual empowerment. Ang sumpa ay nawala na sa atin. Ano pa? Ang ating mga utang ay nawala na. Inihanda ng Diyos sa atin ang isang kalagayang hindi lamang hinirang, kundi tagapagmana. Mula nang ako ay maligtas, ang aking napakalaking tinatawag na pagtitiwala, na ako ay tinubos na ako ay pinatawad na ako ay tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Yan ang aking pagkakatiwala. Nung ako ay wala pa sa pananampalataya, akala ko pwede na yung mga hayop at mga kaunting lupa. Yun pala ay walang kabuluhan sapagkat ang sabi ng Panginoon sa 8:36 ng Marcos, "What shall it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul? What shall a man find in exchange of his soul?" Kaya doon na wala ang pagkakatiwala ko hanggang sa tumingin ako sa itaas. Na ako'y tumingin sa itaas, yun ngayon ang aking puhunan sa itaas. Nang ako ay pumasok sa Bible School, naisip ko, paano kaya ako? Ano ang aking gagastusin sa Bible School? At ang aking sagot doon, bahala ang Diyos. Wala akong maisasagot na maaring managot. Ang Diyos ay nananagot. Bakit? Tayo'y tagapagmana ng Diyos. Sinasabi na ang pangako ng Diyos ay more than 30,000 in the Bible. Napakaraming pangako yan. Lahat ng iyon ay binayaran ni Kristo. Pagka ikaw ngayon ay tumingin sa Diyos, meron ka roon. Bilang anak, meron doon. Basahin natin ang nasa Romans 8:16-17. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo na kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Huwag kang tumingin sa ibang mga bagay muna. Ang isipin mo, may karapatan ka ba sa Diyos? Ang sagot doon ay, yes, I am an heir to His promises. Ako ay kabahagi, ako ay merong pangako. Yung mga pangako ng Diyos ay binayaran ng Kanyang dugo doon sa Kalbaryo. Kaya bayad ka na. Tatanggapin mo yun, walang bayad. Kaya sa akin, bilang anak ng Diyos, yan ang aking laging garantiya. Pagka wala ang pangako ng Diyos, sino mangangako sa iyo? Kaya ang tao pag nangako, lagi na nabibigo. Ngunit ang pangako ng Diyos, sabi ni Kristo, ang langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Itong mga salitang sinasalita ko sa inyo ay power. Because the Word of God is power, the Word of God is Spirit and life. Empowered. There is no other power except you hold upon the Word of God. Gaano katiyak ang mga pangako ng Diyos? Ang langit at ang lupa ay lilipas. Dadapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Purihin ang Panginoon. Kung meron kayong nais na kapangyarihan, ang kapangyarihan ay ang salita ng Diyos. Memorize the Word of God. Put it in your heart and in your mind. And speak the Word. Believe what you say. And when you believe, then you will see that it seems too impossible to remove mountains and move it to the sea. That's too impossible. Ngunit alam natin na yan ay figure of speech. Maaaring hindi literal, pero makikita mo sa ibang bagay ang kaganapan.
Nakita ko ang maraming bagay na walang-wala ko. Walang pera, walang anuman. Pero dumarating ang mga pangako ng Diyos. Ang Diyos ay kasama natin. That is another empowerment. Kasama mo ang Diyos. Sa Kabisayaan, alam mo sa amin, maraming mga kung ano-anong paniwala, mga aswang-aswang, mga kung anong engkanto. Alam nyo, na ako'y manampalataya na spiritual empower ako eh. Ang paniwala ko, huwag ninyo akong papakitaan ng kung ano-ano. Pag ako ay mabigla, bibigasin ko si Jesus, manginginig kayo. Kaya sinasabi ko pa alis kayo dyan sa dadaanan ko, baka kayo mabangga ko, kayo pa magagalit. Inuutosan ko pati mga evil spirit at ang pangako ng Diyos ang aking hinahawakan. Kaya sabi mga anak, doon sa ating kababasa lang sa Romans 8:16-17, kung mga anak ay tagapagmana, madadama mo na ikaw ay tagapagmana. Gawa ng parang meron kang kaunting kuryente. Pagka ikaw ay nakakabit sa line doon sa planta, sigurado, pati bulsa mo may ilaw. Kaya inyong mapapansin na ang spiritual empowerment, basahin ninyo ang salita ng Diyos araw-araw, mapalad ka pag binabasa mo yan. Bigkasin mo ang salita ng Diyos na may pananampalataya, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Believe that it will come to pass and you'll never be in want of power. Alamin natin na tayo ay talagang meron ng kapangyarihan. Ang kailangan lamang ay kilalanin natin at pagkatapos ay gamitin natin. Ngayon, ang spiritual empowerment, maihahalin tulad ko yan sa pagkain. Ang sabi sa aklat ng Mateo, chapter 4, verse 4, dadapat siya sumagot at sinabi, nasusulat hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito mga kapatid, ang spiritual empowerment. Kung ang kinakain mo, halimbawa, lalaban ka ng laro, ang iyong lalaruin ay nangangailangan ng maraming energy. Eh kaso, ang iyong almusal ay isang tasang lugaw. Nako, pagdating mo sa court, baka ikaw hindi na makatayo. Kaya ang salita ng Diyos, if you are only eating the things of this world, it's all perishable. Wala kang power. Para kayo may power, tama ang iyong pagkain pisikal, at higit sa lahat, busog ka sa salita ng Diyos. Yun ang spiritually empowered. Inyong mapapansin na ang spiritual empowerment hindi lamang to get, but to remove. Halimbawa, tayo ay malungkot. Tayo ay, kumbaga, ay nawawala ng kaaliwan. Parang puro lungkot na lang. Wala na tayong natatanggap na, kumbaga, mahahawakan mo ng talagang halimbawa, nahawakan mo maraming pera, yun ay magpapalakas ng iyong damdamin, pero walang itatagal yun. Ang spiritual empowerment mula sa pangako ng Diyos ay walang katapusan. Dumadaloy. Dumadaloy. Kaya ang sabi, paano dumadaloy? Where God is, there is power. Psalms 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ito mga kapatid, ang spiritually empowered na tao. Hindi lang baka mamatay. Kahit sa libis ng kamatayan, hindi siya matatakot. Ang sanglibutan ay nakakatakot. Ang isa sa pinaka problema ng tao, yung takot. Pag kayo abutin ng takot,
wala kang kaayusan. Hindi mo malalaman ang mga bagay. Kaya ang takot ang isa sa malaking bunga ng ating pananampalataya. Wala na tayong takot. Basahin natin sa Hebreo 2:14. Dahil sa mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo. Siya na may gayon ding nakibahagi sa mga ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa makatwid bagay ang dyablo. Ito mga kapatid, ang isa sa sabihin nating pinakamagandang bunga ng ating pananampalataya. Sapagkat ang sabi, tayo ay iniligtas sa kamatayan. Ang kamatayan ay inalis ng Panginoon ng kanyang pagkabuhay na maguli. Dati ang kamatayan ay hopelessness. Gaya nung sabi ng isang lalaki sa isang bata, patay ka, bata ka. Nakita niya ang aksidente, ngunit sa Diyos, kahit sa lilim ng kamatayan, ikaw ay walang katatakutan. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ang magbibigay ng kanyang tulong. Sabi nga ng Panginoon sa 15:13 ng John, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ang Panginoon ay mabuting kaibigan. Siya nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. At ang ibig sabihin ng spiritually empowered, mga kapatid, alam niyo ang sabi ng Panginoon sa 10:28, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Ang katakutan niyo yung pumapatay ng espiritu at kaluluwa sa impyerno. O ano ngayon ang kamatayan sa laman? Hindi na nakakatakot. Bakit? Napagtagumpayan ng pagkabuhay na maguli. Yan ang naalis, takot. Kaya pag alisin ang kamatayan, wala nang takot sapagkat ang tao takot sa kamatayan. Kaya tayo, huwag matatakot. Lahat ng simbolo ng kamatayan, huwag mong katatakutan. Sakit, panganib, mga masamang tao, mga masamang pangyayari, huwag mong iisipin yan. Ang isipin mo, ang tagapagligtas mo. Not only from death, but He is our Savior in all our needs. Kung ano man ang kailangan mo, kaya inalis ni Kristo ang takot. At huwag tayong matatakot. Kung tayo maglilingkod sa Panginoon, lalo na, huwag kang matatakot. Maglilingkod ka sa Panginoon. Ang naglilingkod sa Panginoon ay hindi mawawalan ng gantimpala. Merong gantimpala ang naglilingkod sa Panginoon. Kaya sa spiritual empowerment na ito, nawa ay makapagtalaga tayo sapagkat hindi tayo maaaring panghawakan ng Diyos kung tayo ay malayo sa Kanya. Ibig sabihin, hindi distance, kundi ang puso natin ay malayo sa Kanya. Kaya ating handugan ang Panginoon ng ating puso. Handugan natin siya ng ating buong katauhan. Sabi natin, gaya ni Haring David, the Lord is my shepherd. Alam mo ang shepherd, hinahanap lagi ang tupa. Inilalayo sa mga panganib ng shepherd. Kung may leon, kung mayroong anumang panganib ang mga tupa, ang Panginoon ay siyang pastor. Purihin ang Panginoon. Ang kapangyarihan ay ibinigay ng Diyos sa atin. Kung minsan ang nakikita natin ay kapangyarihan ng pagpapagaling, kapangyarihan ng ating panalangin. Ang nakikita kong pangunahing kapangyarihan nang tayo maging anak ng Diyos. Isipin na lang niyo kung maging anak ka ng Diyos. Isipin mo na lang kung ikaw ay anak ng, sabihin natin, Pangulo o anak ka ng General.
Yun ay mga power. Ngunit ang sa atin ay hindi sa tao, the power of God. Kaya kung ikay ipanganak na muli, from Satan to Christ, from darkness unto light, from fear to confidence of His promises. Kaya inyong mapapansin na ang spiritual empowerment ay isang kalagayan, anakan ng Diyos. Kung anakan ng Pangulo, can you imagine above all, if you are a son of God? Hallelujah! Pakaisipin lang yan. Wala kang katatakutan. Wala kang pag-aalinlanganan. At ang sabi, kung tayo ay magtiis na kasama niya, tayo naman ay mayroong tatanggaping mga mabuting bagay. Maghahari tayo. Yan ang sabi sa 2 Timothy 2, chapter 11 to 12. Tapat ang pasabi sapagkat yung tayo nangamatay na kalakip niya, ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. Ano man ang ating lungkot, ano man ang sabihin natin, ano mang sama, meron ang sanglibutan at ni Satanas. Sa Diyos yan, easy lang. Tanda natin, if we suffer with Him, we shall reign with Him. If we give, we receive. Pakaisipin natin yung mga bagay na mabuti sa spiritual empowerment. Diba? Ang sabi nga ng aking tatay, if you have lost your wealth, huwag kang matakot. If you lost your wealth, primero health, ay kung hindi mapagaling ng wealth, huwag kang matakot din. But if you lost your faith, if you lost your being a son of God, you lost everything. God has all for us. Kaya, huwag tayong malulungkot. Tanda natin, kung merong liwanag, merong dilim, may liwanag. Kung meron tayong pagtitiis na kasama ng ating Panginoon, meron din tayong magiging kapahingahan. Kung gaano ang ating pagtitiis, maging gayon ang ating magiging reward. Sinasabi sa 2 Timothy 2:11 and 12, basahin muna natin to. Tapat ang pasabi sapagkat yung tayo nangamatay na kalakip niya, mga bubuhay naman tayong kasama niya. Tanda natin ito. Kung tayo magtiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman tayo niya. Kung tayo ay magtiis, huwag tayong maghahanap ng kaalwanan, ng gantimpala kung wala naman tayong nagawa. Kung tayo aasa ng gantimpala, dapat may ginawa tayo. Kung magtiis ka, yung iba na nagtitiis, nawawala ng pag-asa, sumusumpa. Hindi na raw ako maglilingkod sa Diyos. Bakit na ako nagkasakit? Hindi. Si Job, nagkasakit, sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang aalis, ang Diyos ang nag-alis, ang Diyos ang magbibigay. Purihin ang Panginoon. Ano man ang kalagayan natin, prove our faith. Ba't ka magpapadala sa lungkot? Labanan mo ang lungkot. Ang ilalaban mo yung mga pangako ng Diyos. Na pagka ikaw ay nagtiis, merong ibibigay ang Diyos. Laging merong katapat yan. Kamatayan, buhay. Pagtitiis, gantimpala. Purihin ang Panginoon. Ang huling babasahin ko, spiritually empowered when God is with us. Paano ang Diyos magiging kasama natin
sa Pilipos 4 at talatang 9. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Ang Diyos ay malapit sa atin. Hindi malayo. Ang Diyos ay laging malapit. Bakit? Diyos siya. Yan ang tinatawag na omnipotente, omnipresente. Kahit anong layo, abot niya. Kahit anong hirap isipin, alam niya. Yan ang Diyos. At ang sabi, mapalad ang nakikinig, nagbabasa ng kanyang salita, sapagkat kung gayon, sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos ay sasayo. Tayo ay manalangin. Amang Diyos, pagpalain mo ang iyong mga salita, naway matanggap namin ang iyong mga pangako. Sapagkat sa pangako kami ay naligtas sa iyong pag-ibig sa amin. At hanggang ngayon, ang aming tinanggap na kaligtasan ay walang katapusan. There's no end to your promises. Heaven and earth will pass away, but never thy promise. In Jesus' name, amen. Praise the Lord! Oh, hallelujah! Hallelujah! Dakilang Diyos na aming Ama, sa araw na ito, maraming salamat po sapagkat sagana ang biyaya na dumadaloy sa amin, sa pribilehiyong pinagkaloob mo sa amin, na muli kami nakabahagi sa iyong spiritual empowerment. Sa salita na dala ng iyong sugong apostol, magbigay ito sa amin ng kalakasan, magbigay ito sa amin ng tamang pangunawa, lalo na po maganap namin ang pinakamabuti sa nalalapit na 17th Church Anniversary and Thanksgiving. Salamat po sa karunungang nahayag at nawa patuloy mong lingapin na ito'y magdala sa amin sa higit na pagpapakumbaba at pagtatagumpay ng aming pananampalataya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.